Halika't sabay natin panoorin ang recap ng isang action horror film mula noong 2021 na pinamagatang Prisoners of the Ghostland. Sana ay matuwa po kayo. Sa unang eksena, dito sa Blue Floor National Bank, kung saan nakatayo ang isang bata sa harap ng isang gumball machine. At hindi nagtagal, may pumasok sa loob na dalawang tulisan, ito ay si Hero at ang partner niyang si Psycho. Nagkagulo nang itinutok nila ang kanilang mga armas sa mga customer at inutusan silang manatiling nakaupo sa kanilang lugar. Pagkatapos ay humakbang si Hero at inutusan ng cashier na ibigay ang pera, agad namang sumunod ang cashier. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang bata sa gumball machine ay hindi nagpakita ng takot at basta nalang nag-alok ng candy kay Psycho. Gayunpaman, itinutok niya ang kanyang baril sa bata, at biglang lumipat ang eksena dito sa kwento ng Samurai Town na pinamumunuan ng isang tiwaling gobernador. Malikhain niyang pinaghalo ang mga elemento ng modernong panahon at ang hindi modernong lipunan ng Hapon sa mga aspeto ng lumang American West at lumikha ng kakaibang pamumuhay sa bayan. Ang mga babaeng Malaysian na nagsusuot ng tradisyonal na damit ng Hapon, pati na ang mga samurais at mga western cowboy, ay nagpapatuloy sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Inihayag na ang gobernador ay mayroong isang grupo ng mga ampon na apo na inaalagaan niya bilang mga alipin sa kama. At ang isa sa kanila ay nagngangalang Susie na sinusubukang makipag-usap sa dumadaan sa ilalim ng pagbabantay ng isang gwardya. Ang gwardya na ito ay ang pinakatapat na samurai na bodyguard ng gobernador, siya si Yasujiro. Pagkatapos niyang makapasok sa isa sa mga bahay ng mga geisha, sumipol si Susie at pinaalalahanan ang kanyang mga kaibigan. Sa sandaling iyon, dumating si Bernice, ang isa pang apo ng gobernador, kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Stella at Nancy. Binigyan sila ni Susie ng positibong senyales bago umalis si Bernice at ang kanyang mga kaibigan sakay ng kotse. Ipinapahayag nila ang kanilang nararamdaman sa pagiging malaya mula sa pagkabihag. Ang eksena ay naputol nang si Bernice ay nagising habang nalilito at naaalala ang pagsakay sa kotse. Napagtanto niya na napunta siya sa isang kakaibang lugar, karamihan ay puno ng basura at ilang mannequin. Pagkatapos ay naalala niya na nakakita siya ng isang signboard at nakatagpo ng ilang nakakatakot na tao sa kanilang paglalakbay. Walang magawa si Bernice na sumisigaw para humingi ng tulong, sumisigaw siya na ayaw na niyang makulong muli. Sa susunod na eksena, dito sa lugar ng Samurai Town, kung saan puspusan ng isang pagdiriwang. Masayang naglalaro ang mga bata habang pinapanood si Hero, na nakatali bilang bihag. Di nagtagal, nagpakita ang gobernador, kasama ang kanyang mga bodyguard at ilang kababaihan na nakadamit bilang geisha. Pagkatapos ay pinakawalan si Hero at iniharap sa gobernador. Pinupuri ng gobernador ang kanyang katapangan, tinutukoy ang naunang pagnanakaw sa bangko, kung saan maraming inosenteng magulang at mga anak ang namatay. Pagkatapos ay pinalaya niya si Hero, binigyan siya ng leather jacket suit na may nakalagay na explosive charge at inutusan siyang hanapin at ibalik ang kanyang tumakas na apo na si Bernice. Habang sinusuot ni Hero ang suit, ipinaliwanag ng gobernador ang kanyang misyon. Dapat siyang maglakbay sa isang liblib na mapanganib na lugar kung saan naninirahan ng isang grupo na kilala bilang The Ghost. Inihayag na sa labas ng bayan ng samurai ay naruroon ang Ghostland, isang bayan na tinitirhan ng mga kalahating baliw na mga tao at mga biktima ng irradiated na kapaligiran. Ipinakita ng gobernador ang larawan ni Bernice at inutusan siyang isara ang zipper ng jacket. Kapag na-zip ito ni Hero, mag-a-activate ang device sa damit niya. Ibinunyag ng gobernador na ang kanyang suot ay naglalaman ng ilang mga pampasabog na sasabog, at kung may gagawin siyang masama kay Bernice ay agad itong sasabog, kapag nabigo siyang iligtas ang babae sa loob ng 5 araw. Ngunit kung matagumpay niyang maibalik si Bernice, edi deactivate ng gobernador ang pampasabog. Dahil wala siyang pagpipilian, sumang-ayon na lamang si Hero sa misyon at tumungo sa isang highway na patungo sa Ghostland. Hindi nagtagal ay nakakita siya ng isang signboard, kapareho ng nakita ni Bernice at ng kanyang mga kaibigan kanina. Di nagtagal, napahinto si Hero ng isang mahiwagang bus at isang grupo ng mga mutant na nakasuot ng punit-punit na uniforme ng bilangguan. Ang driver na may matinding sunog na mukha ay binulag siya gamit ang isang maliwanag na ilaw na naging sanhi ng kanyang pagbangga sa isang bato. Nasugatan ang braso ni Hero dahil sa lakas ng impact at tuluyang nawalan ng malay. Nagkaroon siya ng panaginip, naalala niya ang pagdalo sa isang festival sa bayan kung saan nakita niya ang bata sa gum machine at mga taong nakasuot ng kakaibang maskara. Nang magising si Hero, nakita niya ang kanyang sarili sa Ghostland. Nahuli siya ng isang grupo na kilala bilang Ratsmen na naglilinis sa lugar. Itinali nila siya at pilit na hinihila. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Hero ang isang sugatang dalaga na nahuli rin at tinanong kung siya ba si Bernice. Agad siyang tumugon ng hindi at ipinahayag din niya na kaibigan niya si Bernice. Dumating sila sa teritoryo ng parang isang kulto na napapalibutan ng mga guho, basura, at isang mataas na tore ng orasan.
Ang mga naninirahan, na nakasuot ng mga kadudadadang damit at props, ay sabik na naghihintay sa pagdating ng dalawang estranghero. Pagkatapos ay sinuri ng isang misteryosong babae ang makapal na pulang dugo ni Hero at ipinahayag na siya ang magpapalaya sa kanilang lahat mula sa kanilang pagkakulong. Matapos palayain si Hero, lahat ay nagtitipon sa paligid niya. Ang pinuno ng teritoryo na si Inak ay lumapit sa kanya at sinabi kay Hero na walang sino man ang matagumpay na umalis dito. Ang mga sumubok ay pinapatay ng mga host at naging bahagi ng hukbo. Pagkatapos ay tinanong ni Inak si Hero kung bakit siya naparito at ipinaliwanag ng ating bida na may hinahanap siyang isang babae. Nang makita nila ang larawan ni Bernice, sinabi ng isang batang lalaki na nakita niya itong nagtatago sa loob ng mga mannequin. Pumunta si Hero sa nasabing lugar at agad niyang nakita si Bernice, ngunit hindi siya tumugon sa kanya. Ito ay lumabas na siya ay nasa isang semi-catatonic na estado dahil sa kanyang trauma mula sa aksidente sa sasakyan. Ipinaliwanag ni Inak na dumarating ang mga multo at pinapatay ang mga batang babae at kinukuha sila. Sa makatuwid, itinatago nila ang mga ito sa loob ng mga mannequin. Hindi nabigla si Hero sa mga narinig niya dahil ang tanging iniisip lang niya ay makumpleto ang kanyang misyon. Kaya, ipinakita niya kay Beres ang isang larawan ng kanyang lolo, sa huli ay nakumbinsi siya na sumama sa kanya. Samantala, nilagyan ng gas ni Hero ang kanyang sasakyan at para umalis sa Ghostland. Tinatanggol niya ang mga layer ng mannequin sa mukha ni Bernice at hiniling sa kanya na i-deactivate ang kanyang suot. Lumalabas na inhinyero ng gobernador ang kanyang suot sa paraang ma-deactivate ito ng boses ni Bernice. Sa kasamaang palad, hindi siya makapagsalita dahil nasa trauma pa rin siya. Sa sandaling ito, hindi sinasadyang na-activate ni Hero ang isa sa mga pampasabog ng kanyang suot. Nagre-resulta ito sa pagkawala ng isang testicle na naging dahilan upang siya ay mahimatay. Sa isang kakaibang bangungot, natagpuan ni Hero ang kanyang sarili noong araw na sinubukan nila ang pagnanakaw sa bangko. Dito ipinagpatuloy ang eksena na naputol, kung saan itinutok ni Psycho ang kanyang baril sa batang may candy. Sinubukan ni Hero na iligtas ang maliit na batang lalaki ngunit si Psycho ay nagpaputok na nagresulta sa pagtama ng bala sa gum machine. Desperadong sinubukan ni Hero na pakalmayan ang kanyang kaibigan, ngunit pinatay ng lalaki ang isang gwardya at ang batang may hawak na candy. Hindi nagtagal, nagkaroon ng away sa pagitan ng dalawang magkaibigan at bumagsak sila sa isang salamin na bintana. Dumating din ang mga pulis at nagsimulang barilin sila ni Psycho. Ngunit nauwi sila sa pagpatay sa isang babae, na iwan ang kanyang anak na babae. Maya-maya lang, may lalaking lumapit sa babae at hinawakan ang ulo niya nang may paghimas. Sa kasalukuyan, napagtanto ni Hero na si Bernice ay ang parehong batang babae na ang ina ay napatay sa crossfire. Ang gobernador pala ang umampon sa kanya. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Hero kay Bernice para sa pagkawala ng kanyang ina at nangakong palalayain siya mula sa Ghostland. Biglang umusok ang paligid at lumabas ang mga multo mula rito. Ang mga mutant na lalaking ito ay tila mga nilalang na parang mga zombie na uhaw sa dugo ng tao. Sinimulan nilang salakayin si Hero at sa panahon ng kaguluhan, pumutok ang suot niya, sa bandang braso ang pumutok at nawalan siya ng malay. Nang marinig ang tunog ng pagsabog, ang mga umaatake ay mabilis na nawala na parang bula. Gayunpaman, inaalala niya si Bernice Dill sa kanyang kalagayan, nalaman niya na hindi siya tunay na apo ng gobernador dahil isa lamang siya sa bilanggong tumakas na alipin ng gobernador, tulad ng iba pa mula noon. Samantala, may isa pang pangitain si Hero kung saan siya nakatayo sa gitna ng mga tao sa Ghostland. Ipinaliwanag ng isang babae na ang rehiyon ay dating pabrika ng mga kemikal na pinamamahalaan ng gobernador kung saan nasubak ang mga sandatang nuclear. Isang araw, ang isang malaking banggaan sa pagitan ng nuclear waste transport at isang prison bus, ito ay nagresulta sa isang mapangwasak na incident, malaki ang nabago sa lugar, at nagdulot ito ng quarantine sa lugar at ikinulong ang mga naninirahan doon. Sa huli ay namatay sila dahil sa gutom at hirap. Sa loob ng tiwangwang na rehiyong ito ay matatagpuan ang pamayanan na kilala bilang bayan ng samurai, na pinamumunuan ng kilalang gobernador. Ipinaliwanag ng babae na ang sinumang dumaan sa rehiyong ito ay hindi na makababalik. Nang humingi ng direksyon si Hero, kinilala ng babae ang kanyang tunay na intensyon at sinabi sa kanya na may iligtas niya ang lahat kung tutulungan niya ang babae. Naniniwala siya na dumating siya para iligtas si Bernice at may kapangyarihan siyang palayain silang lahat. Nang magkamalay si Hero, napagtanto niya ang koneksyon sa pagitan ng mga mutant at ng Ghostland. Sila ang mga bilanggo na bumangga sa nuclear waste transport na naging sanhi ng sakuna. Ang clock tower at mga guho na nakita niya noong unang pumasok siya sa Ghostland ay ang mga labi ng nawasak na plantang nuclear, at ang mga naninirahan sa lugar ay ang mga hindi matahimik na espiritu ng mga namatay sa sakuna ng naganap. Ang Ghostland ay isang kaharian para sa mga patay, gaya ng iminungkahi ng mga puting streamer, ML pati ang mga costume na may malaanghel na pakpak sa balikat, at maraming mannequin na nakatago sa lugar.
Maaaring makapasok sa lugar na ito sina Hero at Bernice dahil metaphorically half-dead sila, dahil si Bernice ay emotional trauma mula sa gobernador at si Hero ay may physical injuries. Ibinunyag pa na ang Ghostland ay hindi isang espiritual na kaharian kundi isang limbo, na naguhukay sa mga kaluluwa ng mga hindi mapakilang espiritu. Nang malaman ng lahat ng ito, naging matatag si Hero na iligtas sila. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumunog ang device ng kanyang suot habang papalapit ito sa huling segundo. Napagtanto ni Bernice ang bigat ng sitwasyon, nagsimulang maniwala sa kanya. Pagkatapos ay lumapit siya device at sinabi niyang, "Ako si Bernice," dahilan para ma-deactivate ang mga pampasabog sa suot ni Hero. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa mga tauhan ng gobernador na bumalik kasama si Stella na nagtangkang tumakas kasama si Bernice. Bilang parusa, mabilis na pinakawalan ni Samurai Yasujiro ang kanyang katana at pinatay siya. Samantala sa Ghostland, tinipon ni Hero ang lahat ng mga naninirahan at sinabi sa kanila ang nakita niya sa kanyang panaginip. Pagkatapos ay pinagrally niya ang mga Ghostlander upang mag-alsa laban sa kasamaan ng gobernador. Sa bayan ng Samurai, ang isang babae sa selda ang nakipag-usap kay Yasujiro, na nagpapaalala sa kanya na nangako ang gobernador na palalayain siya kung susundin niya ang mga utos. Nagtanong siya kung dapat pa ba silang manatiling tapat sa kanya o mag-alsa. Pagkatapos ay ibinunyag na ang kapatid na babae ni Yasujiro ay isa rin pala sa mga apo na alipin ng gobernador. Mabalik sa Ghostland, inanunsyo ni Hero sa lahat na aalis sila sa susunod na araw. Ang kanyang pahayag ay ikinatuwa ng iba, at si Inak ay sumusuporta sa kanya, na nagsasabing dapat silang lumaban ng sama-sama. Pagkatapos ay humingi si Hero sa Ratsmen ng ilang mga supply, kabilang ang isang helmet at isang armas. Biglang hinarap sila ng mga mutant at ng kanilang pinuno, ito ang taong nasunog. Agad na nakilala ni Hero ang pinuno bilang ang kanyang kaibigan noon na si Psycho, na isa sa mga bilanggo sa bus na bumangga sa nuclear waste transport. Sa panahon ng sakuna, sumiklab ang apoy na nagdulot ng sunog sa mga bilanggo. Ang ilan ay nagudyok sa mga nilalang na mala-zombie dahil sa nuclear reaction, ang iba ay agad na namatay dahil sa kanilang mga pinsala, habang si Psycho ay nagtiis ng matinding paso sa kanyang mukha. Tinanong niya si Hero kung bakit siya pinagtaksilan sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanya kasama ang mga pulis. Sumagot si Hero na nagsimula ang lahat ng iyon nang mawalan ng kontrol si Psycho at naging agresibo sa lahat. Nawalan siya ng pag-asa sa kanya nang kitilin niya ang mga inosenteng buhay sa panahon ng pagnanakaw sa bangko. Sa pamamagitan nito, inayos ng dalawang magkaibigan ang kanilang hindi pagkakaunawaan at humingi ng tawad sa isa't isa. Sinabi ni Psycho na ang gobernador ay isang mandaragit at dapat siyang patayin upang matiyak ang kanilang kalayaan. Sa sumunod na araw, makikita natin ang gobernador na nagpapakalat ng kanyang karaniwang kalapastanganan sa mga tao. Kumpiyansa niyang iginiit na siya ang dahilan sa likod ng mapayapang kapaligiran ng bayan. Sa sandaling iyon, dumating sina Hero at Bernice sa lugar na ikinagulat ng lahat. Hiniling ni Hero na tanggalin ang kanyang suot ngunit tumanggi ang masamang gobernador. Sa halip ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tapusin ang parehong mga kaaway. Sa sitwasyon na ito, nagkunwaring binihag ni Hero si Bernice. Ito ang nagudyok kay Susie, para kumilos dahil sa trauma sa pang-aabuso ng gobernador, palihim niyang nalampasan ang mga gwardya. Hinawakan niya ang isang kalapit na machine gun, at pinatay ang karamihan sa mga lalaking gumagamit sa kanila lagi, na tumulong din sa gobernador na magkaroon ng kapangyarihan sa mga inosenteng tao. Ngunit siya rin ay binaril at nasugatan sa kanyang ikinilos. Samantala, buong lakas na nilabanan ni Hero ang mga tauhan ng gobernador, gamit ang mga armas na ibinigay ng mga Ratsmen. Siya rin pala ay mahusay makipaglaban, isang karate fighter. Binuhat naman ni Bernice ang sugatang si Susie at tinangka itong dalhin sa mas ligtas na lugar. Hinabol sila ng mga gwardya, ngunit sa kabutihang palad, isang samurai ang nagligtas sa kanila. Matapos mapatay ang lahat ng mga armadong gwardya, isang huling showdown ang naganap sa pagitan ni Hero at Yasujiro. Sa una ay lamang si Yasujiro at talaga nahihirapan si Hero, na nagtamo ng mga pinsala sa kanyang katawan. Matapos ang walang humpay na tunggalian, saglit na huminto ang dalawa at ibinaba ang kanilang mga sandata. Ngunit ito pala ay pandaraya ni Yasujiro. Dahil mabilis niyang kinuha ang kanyang sandata at sinubukang atakihin si Hero. Gayunpaman, naisip na ito ni Hero kaya nakahanda siya, at kaya kinuha niya ang isang katana mula sa lupa at pinatay si Yasujiro. Samantala, nilapitan ng gobernador si Susie upang humingi ng tawad, ngunit matalino niyang kinuha ang susi ng damit ni Hero mula sa kanya. Sa lalong madaling panahon, naghiganti si Bernice sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya ng ilang beses, na nagtapos sa kanyang malupit na pamamahala. Pagkatapos ay kinuha ni Hero ang susi mula kay Susie at sa wakas ay na-unlock ang device sa kanyang suot. Nang tuluyang mamatay ang gobernador, isang batang nakasuot ng uwak ang bumalik sa Ghostland upang ipaalam ang balita sa mga naninirahan. Natutuwa sila sa balita at sinasabi nila sa wakas ay malaya na sila.
Ang tore ng orasan ay gumuho, at ang eksena ay biglang kumupas. Pagkatapos ay makikita natin sina Hero, Bernice, at Susie na nakaupo sa isang hintuan ng bus sa Samurai Town, habang ang iba pang mga tao sa bayan ay nagpapatuloy sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Masayang sinabi ni Hero na ang Samurai Town ay magiging isang magandang lugar balang araw.